in their grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. And please, yung kung mga gustong creative side ng martial arts, please seek a professional martial arts instructor for your safety purposes. Yes. I will have one valid question kasi syempre naman, some people start very young or yung iba are in the middle of their life but they want to experience something na never nilang nagawa nung kabataan nila. Is that still recommended for them to at least have a beginner's course? I believe in a saying na ang pangarap hindi namamatay. Right. Hanggat buhay ka, ang pangarap hindi namamatay. Actually, in other clubs and gyms, may mga adult classes nag-start 30s, 40s, 50s. Yung iba, pag senior citizen kasi napasok yung apo sa martial arts school. Walang magawa. Sumama natin. Hanggang sila. Kung gusto po nila matuto, paano po nila kayo i-reach out? Meron po ba kayong page? Okay, so follow us, PAP Martial Arts Philippines. That's our logo. Then, abang lang. We will announce in our social media accounts, in IG, Facebook, in YouTube, and so. So yun po. So, abangan. Abangan! Thank you very much, sir. Once again, give him a big hand, ladies and gentlemen. Maraming salamat po, sir, for sharing your talent and expertise now. Moving on, we are excited to introduce a speaker who has brought Philippine history to life for so many of us. Siya ay isa sa pinaka-aktibong public historian sa Philippine Television at Associate Professor of History de La Salle University, Manila. Co-author din siya ng mga aklat na Bonifacio, ang unang Pangulo at Bayani Biographies, Andres Bonifacio. Ako, idol ko to, pero alam mo ba, noong 2022, nakinilala siya ng Esquire Magazine bilang isa sa 100 most powerful Filipinos at napabilang din sa mga natatanging alumni ng UP College of Social Science and Philosophy. Ngayong araw, dadalhin niya tayo sa isang makasaysayang paglalakbay sa pamamagitan ng kanyang talk na Lakbay Showtime. Mga makasaysayang lugar bilang po ng pagkamalikhain. Hindi lang ito basta history lesson, it's an exploration of how our historical sites continue to spark creativity. Kaya naman, bigyan natin ng mainit na palakpakan, Shell Briones Chua! Salamat mga kaibigan. Makasaysayang hapon po sa ating lahat. Showtime po yan. Congresswoman Lani Mercado, sa ating mga officials of the government and the Department of Trade and Industry, sa lahat po ng mga kasama natin, exhibitors, sa mga kasamang co-creators sa creative industry, salamat po at narito tayo para ipagdiwang ang ating mga sarili. Palakpakan naman po natin ang ating mga sarili. Xiao po yung nickname ko, tapos Showtime po ang title ng aking talk, Lakbay Showtime. Mamaya ko malalaman niyo kung bakit. Pero Xiao kasi yung pangalan ko, so ito lang masasabi ko, it's Showtime. Okay? So, may papalabas lang po ako sa inyo as an introduction. I'm Xiao Chua. I'm a public historian here in the Philippines. When I wake up every morning, I want to believe that I have lived and walked history. I always want to think, what can I do to tell the story of my people? And we tell history not to distort or not to fool people, but to bring people together. And in so doing, we are able to be more understanding of each other, listen to each other, show pakipagkapwa to each other. This is the power of history. For the longest time, we know that revolutions were waged, nations were created, because people suddenly realized that they have one story, one past, one future. That's the power of history. That's the power of culture. That's the power of creativity. And I believe that this series will move people to act and do their share, what little they can do for the betterment of our inner life. The world is in dire need of positive stories. And the Filipino story, despite the challenges that we face as a country, is a positive story. It is our story. Jose Rizal said,
in the Nolivet Angel. Education makes nations great. So, if we want to rekindle our greatness, we have to tell again our story. We have to tell it in our own perspective. It has to be the truth. It has to be the Filipino story. Dapat nauna yun. Presensya na kayo. Okay, ngayon po, ako po yun. Yan po ang aking mission sa buhay is to bring history closer to our people. Again, thank you to the Department of Trade and Industry, Philippine Creative Industries Month. Salamat po at may ganito. Dahil sometimes nagsasabi ng ibang tao na they felt they're not part of, the mainstream industry. Hindi po ba? Please subscribe to my YouTube channel and my TikTok and other social media accounts. Alam na po natin yan. XIA Ochoa lang po. I actually brought some copies of my book on Andres Bonifacio, and I hope if you want a copy, just message me or just talk to me later. According to the PISIDA, Philippine Creative Industries Development Act, these are the 9 domains of the Philippine creative industry. Audiovisual domain, design domain, visual arts, digital interactive media domain, cultural sites, creative services, performing arts, publishing and printed media, and traditional cultural expressions. Tandaan po natin, lahat ng industriya ito ay kailangan, ay tatayo lamang kung may kwento. These are industries that would like to tell stories. Sa industriya nito, we are all storytellers. At doon ako papasok kung ano ang aking pong ginagawa, historian po ako. You may not be a historian, but you can be a history teller as well. In fact, as a historian, dahil nung una, hindi pa ho sapat yung kinikita ko, ako po ay nag-extra as a guide sa mga sites, sa mga, so tour guide din ako. Now, yung ibang tour guide kasi, they're more focused on trivia and data. And sometimes you flood the audience with data. At nakalimutan natin, itanong natin, bakit mahalaga ang lugar na ito? So I invite you to my next tours at the Rizal Park Luneta. They're free. At free yan, service ng Rizal Park sa inyo. And nakakatuwa din kasi nandito po si Congressman Lani. Nag-field trip namin kami sa Bacoor. Hindi ba uso yung August 1 na yan? Pinakita namin na sa Bacoor House na yan, dyan po nagkaroon ng pulong si Aguinaldo after Philippine Independence at nagkaroon ng local government swearing in ng mga mayors. We went to Aguinaldo Shrine. Ang etibak! Bakit siya pinupuntahan? Pinupuntahan siya kasi nandun ang mga bahay ni Emilio Aguinaldo. Doon nangyari yung mga makasaysayang pangyayari sa ating revolusyon. So, ibig sabihin, yung kwento lang ng Aguinaldo, yung kwento ng, sorry to say, yung awayan nila ni Andres Bonifacio, Emilio Aguinaldo, yung lesson na yun sa ating himansikan na kailangan natin matutuhan as a country, yun ang pinupuntahan ng tao sa Cavite. Yun ang dahilan kung bakit maraming field trips. It's not the beaches. Walang beach sa Cavite. I don't know kung may beach sa Cavite. Walang beaches masyado doon. Diba? Pero yun ang pinupuntahan talaga. Okay. Kwento ng nakaraan. Ang tawag ko dito, kasaysayan. Ayon kay Seo Salazar, ang kasaysayan ay nagmumula sa salitang saysay. At ang saysay ay dalawang kahulugan. Una, ito ay isang kwento. So yung kwento ay naratibo. At yung pangalawa, ito'y kabuluhan, kahulugan, kahalagahan, katuturan. Therefore, we always have to ask, at ito dahil nasa trade and industry tayo, kailangan lagi meron tayong tanong, yung product natin, sinong audience natin? Para kanino ba ito? So when we talk about kasaysayan, ay kay Seo Salazar, ito yung mga salaysay na may saysay para sa sinasalaysay ang grupo ng tao. And remember,
para siyang tongue twister. Ang kasaysayan ng kasalaysay, yung kasaysayan para sa kasaysayan ng grupo ng tao. Okay. Kapag ka turistang foreign, ang iyong audience, iba ang naratibo mo. Meron ang ibang in-emphasize. Pag Pilipino kayo, and you're in the same culture, meron din kayong pagkakaintindihan na kayo. Yun yung kapangyarihan ng kasaysayan, ng kwento. Siya ay kwento na may saysay. Kung hindi siya mahalaga sa inyo, hindi nyo na siya dapat pag-usapan. Parang X yan, na hindi na mahalaga sa inyo. Huwag nyo nang pag-usapan. Alright? Perfect. At ito pang isang kapangyarihan ng kwento. Ang mga binukod. Actually, may chanter na lalaki, isang gamaba ang namatay recently. Gawad mga nilikha ng bayan. Sila yung mga lumang chanters noong unang panahon ng mga epiko. And then may mga binukod, may mga babaylan noong unang panahon. When they chant the epics, pag sila'y umawit na ng epiko, kahit na yung kinikwento nila ay creative, gawa-gawa. Pero nandun yung kanilang mga values, nandun yung kanilang mga kalooban, paniniwala. They feel they're one people. Pag nakinig na yung bayan sa babaylan, they feel like one people. Yun ang halaga ng kwento. It's a glue. Glue natin yung kwento na yun. Kaya mahalaga yung sinasabi ni Congresswoman Lani kanina about August 1 and the ratification of our independence. Kasi doon natin pinakita sa lugar na yun, sa buong mundo na malaya na tayo. That was actually the wordings of that declaration. We are telling the world we are free. Okay? Roll VTR for creative greatness. There are works in Philippine history that rekindle how great the Philippines is. If you're going to look at Jose Rizal's Mi Ultimo Adios and called our country Perlas de Isla, it reminded the Filipinos that they are worth dying for. And then of course there's Andres Bonifacio's poem Pag-ibig sa Tinubuang Bible, which reminded people that there's no greater love than love of your own native land. Why? Because love of your own native land is also love of God and love of fellow man. So there are times when poets, when novelists, when artists like Juan Luna, who reminded us how great we are through the Spoyano, which symbolize the struggles of the Filipino itself under colonialism. As the artists and the musicians and the poets and the creative people who created it, who birthed it. Rizal was a novelist, Jacinto was a poet, Bonifacio too. And so if you're going to look at the work of creative people who rekindle our story, our greatness, it's important in the continuing story of nation, because we still have to build the nation that our heroes fought in life. And so for once, there is a project like the Filipino story, which aims to do the same thing. If the people are forgetting their story, there will emerge a work that aims to tell us that we are all in this together. We're one people on the same journey, on the same boat. That's the importance of the Filipino stories. It's that once in a while work of the creative people of this country to wake up the sleeping consciousness of greatness that is always in the Philippines, if only it is aware of it. Alright. So I'm consultant for this video series called The Filipino Story. Nag-viral na po yung ilan sa ating mga videos sa Instagram. Millions of views. So nagpapasalamat po kami sa support na. So isa pong racket po, I'm being consulted. So hindi lang ako sa pagtuturo ng buhay, kundi when I get consulted because people need these stories. And the aim of the Filipino story is to galvanize the Filipino-American, the untapped resource of the Filipino-Americans who still don't know about their country. So that when they fall in love with their country, they go back to us and they're going to be part of nation building. Yan po ang pangarap ng the Filipino story. Alright? So
just to emphasize again, nabuo po tayo dahil sa kwento. Dati po, Bisaya tayo, Ilonggo, Kapampangan, but we became one because Noli Me Tangere and El Filibusterismo of Jose Rizal made us realize we are one people. That the history books of Rizal made us one people. And therefore, this is what I'm going to tell you. If we're talking about creation, wala tayong lilikhain kung walang saysay. There's no creation without a story to tell. Nagsisimula ang lahat sa mensaheng gusto natin ipabatid. And that's why, when we talk about a uniqueness of a certain place like Bacoor, where the August 1 proclamation was penned by Apolinario Mabini himself and signed by Emilio Aguinaldo himself, and other places in the Philippines. Dito niyo makikita, kaya ko pupuntahan yan. Kasi may nangyaring mahalaga dyan. May kakaiba yan. So the narrative is part of that, is a big part of that. This is one of my segment called Showtime in Channel 4 years back. And please listen carefully kung paano yung historical events sa Negros became the catalyst for the Mascara Festival. Please. John Pangarap.ph. Sa atin ang pagbabalik sa kasaysayan, alamin natin ang kwento ng lungsod ng Bacolod at ang nangyari ng Mascara Festival. Narito si Xiao Chua sa Showtime. Ako ay Pilipino. Makasaysayan ako po, it's Showtime! Nitong nakaraang October 10, 2014, isinagawa ng DNSU Manila History Department at ang University of St. LaSalle Bacolod Political and Social Science Department ang National Teacher Training Workshop para sa araling panlipunan sa lungsod ng Bacolod. Salamat po sa mga taga-Bacolod at sa lahat ng nagsipagdalo. Ang Nakbanwasang Bacolod o lungsod ng Bacolod ang kabisera ng Negros Occidental na noong 2008 ay nagtamo ng ranggong #1 Best Place to Live in the Philippines sa isang survey ng Money Sense Magazine. Ang pangalan ng lungsod ay nagmula sa salitang Bacolod na lumang katagang Ilonggo para sa maliit na Bohol. Noong panahon ng Limagsika, nagtagumpay naman sa mga Espanyol doon ang mga general na sina Aniceto Lacson at Juan Araneta noong November 5, 1898. Ang mga Negrense Revolucionarios na mag-ita, pinatulis na kawayan lamang ang mga armas, ay nakumpog ang kumbento at Palatio Episcopal kung saan nakasuko nila si Coronel Isidro de Castro o Cisneros sa ng kanyang mga armadong kasadores, mga Guardia Civiles. Mula November 1898 hanggang February 1899, nagkaisa ang dalawang lalawigan ng Negros upang buuin ang kantonal na Republika ng Negros na pinamunuan ng mga halal na Pangulong Aniceto Lacson at Juan Araneta bilang Ministro de Guerra. Ngunit, nasakop din ng Negros ng mga Amerikano. Noong October 19, 1938, sa pamamagitan ng Commonwealth Act No. 404, pinasinayaan mismo sa presensya ng Pangulong Manuel Quezon ang pagiging chartered city ng Bacolod. Ang makasaysayang petsa na ito ang pinagdiriwang tuwing ikatlong weekend ng Oktubre bilang Mascara Festival. Nagsimula ang tradisyon na ito dahil sa dalawang pangyayari. Tandaan nga, pangunahing industriya ng Negros ay ang kanyang mga naglalakiang asyenda ng asukal. Ngunit, bumagsak ang bentahan ng asukal sa ibang bansa noong 1980. Noong taong ding yun, April 22, maraming Negrense ang namatay, kabilang na ang ilan sa mga mayayamang pamilya sa paglubog ng inter-island vessel MV Don Juan na bumangga ito sa tangkang ng Tacloban City. 700 ang nasawi sa trahedya. Nawawala na ang nakilalang pagiging fabulous ng mga taga-Negros. Upang ibalik ang matamis ng ngiti ng mga taga-City of Smiles, nagpasya ang mga alagad ng sining, ang pamahalang lokal at ang mga mamamayan na magkakaroon ng isang festival na magbibigay ng mensahe sa mga tao na kayanin ang mga pagsubok na ito sa kabila ng lungkot. At tabuo ang maskara. Mula sa salitang mas, mga tao, at cara na sa wikang Espanyol ang kahulugan ay mukha. Mula dito nabuo ang salitang maskara na sinusuot ng mga tao habang sumasayaw. May mga malalim na nagbasa na sa kabila ng pagbabalik ng pagiging fabulous ng mga taga-Bacolod dahil sa maskara, tila itinukubli ang katotohanan ng kasaysayan ng eksploitasyon ng mga sendero at ang kahirapan ng buhay sa Negros. Mga mukhang itinatago ng mga maskara. Kailangan tugunan ang ugat ng problema sa kawalan ng kaginawangan ng bayan. Ngunit,
Maganda rin naman na sa kabila ng lahat ng kahinapan, may maganda pa rin tayong imahe sa ating sarili na hinaharap natin sa mundo bilang ating pagkakakilanlan. Ako po si Xiao para sa Vision Van. And that was so Nakakatawa naman. So, di ba, ang ganda ng kwento, malungkot sila at gusto nilang mabuhay ng mga dugo nila ulit, kaya ginawa nila yung maskara. And because of that, they were proud again as a people, exhibiting their greatness in history. Ayan. So yun po. No? Kasi siyempre, kapag may festival ka ng ganyan, lahat ng klase ng, di ba, mga costumes, magkakaroon na ng kita dyan, yung mga costume makers, yung mga choreographer, yung mga nagsasayaw, all of them. So nagiging stimulus ang kwento ng industriya. Yun po yung sinasabi natin ngayon. Ito po, sinasabihin ako sa inyo. Yung Makati po, maunlad na. Maunlad na po yung Makati. Pero naghahanap pa rin siya ng kwento. Kasi hindi pwedeng yung mga building lang na yun ang kwento nila. So hinanap nila yung kanilang mga religious festivities. At meron pala silang mga ginagawang ritual noon sa Birhen ng Rosas. Birhen de la Rosa. Ng San Pedro, Makati. Dati kasi San Pedro, Makati ang tawag dyan. Hacienda ng San Pedro, Makati. So, nakagawa sila ng festival based on that. Recently, kaka-start lang nito. Siguro play natin na sandali yung Rosas ng San Pedro. At Welcome to the first ever Rosas ng San Pedro Festival in honor of the Virgen de la Rosa, the Lord Patroness of Makati City. In tonight's theatrical performance and dance competition, is prepare to begin. Viva la Virgen! Viva! Ayan, nakita nyo naman, ano? So, nagkakaroon ng ibang pananaw doon sa city. Nagkakaroon ng mas malalim na pagtingin. And again, buhay na buhay ang mga sasabihin sana, buhay ang mga bakla, di ba? Ang creative industry, syempre. No? At ang lahat ng mga nagde-design, everything. Di ba? Okay, sige, tuloy natin. Alright, kahapon po ito. Kahapon, nasa Llanera, Nueva Ecija ako. Llanera. This is a new town named after General Mariano Llanera. General Mariano Llanera led, kasi di ba una ang Manila, noong Philippine Revolution, August of 1896. Of course, kasabay niya halos ang Cavite, Etibac. Ang pangatlo po, September 2, Nueva Ecija po. Under General Mariano Llanera. Sikat na sikat dahil yung flag niya ay siya yung may bungo na may K. Okay? So, alam niyo po, nakakatuwa kasi wait a minute, ito. Yung kanilang mayor po, babanggitin ko yung pangalan at napakagaling kong ginawa. Ronnie Roy Pascual, si Mayor Ronnie Roy Pascual, nakikipagtulungan po sila sa isang historian at cultural worker po doon sa kanilang bayan, si Romel Espero. At gumawa siya ng thesis sa De La Salle University, at yung thesis na ito tungkol sa ginawa nilang festival based on Llanera and other heroes. At ito po yung Banwang Amanalon. Ano yung Banwang Amanalon? It's Ilocano for bayaning magsasaka. So gumawa sila ng festival tungkol sa bayaning magsasaka. Kasama na yung kasaysayan nila. And so ginawa po ng pinablish yung libro ng local government, yung kanyang thesis, tapos gumawa sila ng festival, based on the festival na ginawa po nila. Pakiplay lang saglit.
ganda kasi, the people of Llanera, they're small town, but they were able to project themselves, no? Because they cannot face the world if they do not know themselves. So makikita niyo, gumaganda na rin yung mga kalsada doon. So yung pagunlad nila ay nakabatay din sa pagtingin sa sarili. Okay, I have only 1 minute, pero ito yung last point ko. Okay? I would like to point out that history is not just about events. We're not just talking about Bacoor Assembly. We're not just talking about the Declaration of Independence or EDSA Revolution. This is really about consciousness. Ano yung ibig sabihin nun? Don't look at history as just events. This is long-term na consciousness ng bayan na nagpasa-pasa from one generation to another. And this is, ayan ang tinuturo sa atin ng pantayong pananaw ni C.U. Salazar. What do I mean? Okay, last point. When we talk about fiestas, we sometimes look at it that this is colonial. Ang fiesta ay colonial, Spanish, so therefore, wag na natin ito ipagdiwang. Bakit? Umuutang lang naman tayo pag may fiesta. Inuutangan lang natin para makapagpayamang tayo. Yan ang sinasabi. Now, this is, I have to beg to disagree to this kind of analysis. Why? Kaya kailangan magano tayo, yung mag-research pa, tanungin natin ang tao bakit. Ang ganda nito eh. Ang fiesta po, nung unang panahon, bago dumating ang Spanish, meron na, nag-aalay tayo ng masasalamat para sa magandang ani. This is about ginhawa, Filipino concept, according to C.U. Salazar. Ginhawa, yan ang pinakagusto nating matin. Magandang buhay at komportable tayo at tayo ay may magandang kalusugan. Buhay, but also, how do you pay the Lord? How do you thank the Lord for the ani? You pay the Lord by being good to other people. Nakikipagkapwa-tao tayo. So, fiesta really is really about nakikipagkapwa-tao. Yung sinasabi ni Chef Tatong kanina about food. When we share food, it's really pakikipagkapwa-tao. That's why most of our festival is about food giving. Madami sa ating mga festivals, kahit yung ano mga ba ito, itong sa Longban, yung mga giving, diba? Yung Pahiyas Festival, yes, ay kasama dyan. You know when Magellan came, akala natin sila yung mga astig na, oh, buwapo ko. Tapos sabi ng mga Pilipino, hindi ganon. Did not happen like that. Gutom sila, namamatay na sa sakit, at anong ginawa ng Pilipino sa kanila? Hindi sila nagkaintindihan pero pinaayin sila. Why are we Filipinos hospitable o magiliw? It is because we were traders. DTI, we're naturally traders as Filipinos because of our maritime culture. So yung last Spaniard, sa Baler, pinakain din natin nung sumuko sila. Tinrato din natin mabuti. Alam niyo ba nung sinimulan ni Bonifacio ang himagsikan, nagpa-fiesta din si Tandang Sora. Nagpakatay siya ng mga pagkain. Bago namatay yung mga ninuno natin, at least nag-fiesta po sila. Ganun po ang nangyari dyan. Alam natin na malaking fiesta din ang pagbibigay ng pagkain ang EDSA Revolution noong 1986. Kaya nga po, pag tinignan yung kwentong ito, fiesta is really about makikipagkapwa-tao. See, o di na lang. Yung Santo Niño, binigay po ito ni Magellan kay Reyna Juana. Yun ang kwento. Pag tinignan mo mabuti, it's really about colonialism. Bakit natin isa-celebrate yan? Pero hindi. Inangkin natin ang Katolisismo at ginawa natin itong Pilipino. We transformed their faith to become ours. Play lang natin itong sinulog video. At yan ang sineselebrate niya.
is a dance of worship. But recent research said that it's actually a war dance. It's a moro-moro. So nagbabalik tayo doon sa ancestors natin, ng mga pintados, kaya pala may component din ng war chanting ang Ati-Atihan, Kalibo, Aklan at Dinagyang Iloilo City. And they also celebrate in the Sinulog si Leon Quilan, because apparently when he started the revolution on April 3 of 1898, West de Abril, sinisigaw nila, mabuhi ang Santo Niño. So, because Cebu is so aware of their history, of Lapu-Lapu and all of that, punta kayo sa kahit sa historic site, may tindahan, may nagpe-painting, may bibilihan ng gitara, may mga kung ano-anong mga souvenirs. This is really the evidence na hindi totoong walang kwenta ang kasaysayan. Hindi totoong walang pera tayong makukuha dyan. Yan po ay kabuhayan, yan po ay kabinawayan. Because nakaka-creative po ang kasaysayan. Dahil lalo't nakakatalino ang paglalakbay. Lalo na ito kung hashtag lakbay saysay. Tandaan po natin, saysay, it goes to pagkamalikhain, will result to turismo, will result to kalakalan, will result to kaginawaan at dangal ng bayan. Thank you very much. Ako po si Xiao Chua and that for Xiao Time. Mabuhay po tayo lahat. Maraming salamat sa Xiao. Grabe, isang makabulungang paglalakbay sa ating makasaysayang lugar. Pinakita ko kung gaano kahalaga at ka-relevant ang ating kasaysayan sa palikhaing mundo na meron tayo ngayon. Mabuhay ka at ang ating kultura. And now it's time for another powerful showcase of creativity and skill. Get ready for the second act of Performance Martial Arts Philippines that will surely keep you on the edge of your seats. Give a big hand, ladies and gentlemen.